isa pa tayo, nakabaw, yung medyo yung ikagugulantang na naman nila. Diyos ko Lord. Ito na lang. Lutang na naman si Sara, Diyos ko Lord. Paano daw masiguro ang Kamara para ma-impeach? Diyos ko po. Diyos ko Lord. Ito. Infantry joins large-scale battles in the free online action game War Thunder. Fierce battles between... Mukhang may sinabi na naman si Ridon dito. Diyos ko, VP, sigurado muling mai-impeach sa Kamara according to Terry Ridon, mga kabsat. Muling mai-impeach? Ay, gravity, nakakahiya naman to. 2 beses ma-impeach. Diyos ko Lord. Sige, pasok, Attorney Enzo. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Roger Romero. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Marisa Sunakawa. Maraming kuro-kuro. May tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Shout out Marisa Sunakawa, Jenny Ramos. General Gademet. Question ni Sara ang kumpiyansa ng Kamara. Sabi kasi ni Congressman Terry doon, sigurado na siyang lulusot. Certain. Yun ang term. Sigurado na daw siyang lulusot na sa Kamara ang impeachment laban kay Sara Duterte. Sabi ni Congressman Terry doon, by itong May 11, sigurado na siya na mai-impeach si Sara. You were quoted as saying na within 2 weeks, mukhang ma-impeach mo dito ang Vice President, no? What makes you very optimistic or confident about the numbers? Well, yung basis for optimism has always been the evidence itself. On the grounds that we have been talking about, on unexplained wealth, the evidence is clear on 6.7 billion in total transactions as against an 88.5 million SALN. Yun ho talaga staggering po yung discrepancy doon. Yung 448 million na pinapasoli po ng COA personal sa Vice President o confidential funds misuse. Very clearly po tayo doon. And lastly, doon po sa threats against the President, the video speaks for itself. No? Na totoo po itong banta laban sa Pangulo. So, yan po yung basis of optimism po natin. And syempre, the vote yesterday is, I guess, more than enough assurance na talagang mataas po yung support na makukuha. So, we got 55 yesterday. So, 51 na lang po yung kailangan to get 106 votes to impeach the Vice President. Pero as of today, mula dun sa consultations po namin with other House members and other parties, I think we are almost at 200 members who will be supporting the impeachment of the Vice President. Ano daw yan? Ngayon, ang reaksyon ni Sara Duterte, bakit daw napakasigurado ni Congressman Terry doon? Bakit siguradong sigurado siya? Parang ang ini-insinuate ni Sara Duterte, bakit? Dahil ba nilagayan na ninyo, sinuhula na ang mga kongresista? Parang ganon. Parang ganon ang ibig sabihin ni Sara Duterte na kaya kayo nakakasiguro dahil tinakot nyo ba ang mga kongresista? Ginamit nyo yung budget para kontrolin sila? Kaya parang kumpiyansado kayo, nalulusot? Also a lot of information circulating na yung mga congressman daw, they are just going to vote for your impeachment because they fear that kasi nagboto din sila last year that you're going to be vindictive towards them. Should you surmise this political persecution being done to you? What's your reaction to that? Kung ako congressman ba, hindi ako nag-iisip kung vindictive ba yung tao o hindi. Pero unang-una, hindi niyo naman, matagal na ako sa politika. Hindi ako kilalang tao na, or politiko na vindictive. Alam yan ng mga tiga Davao. Nagkaroon din ako ng mabigat na kalaban noon, si Speaker Nograles. Pero hindi ako kilala na isang vindictive na tao. Tapos pangalawa, pag ako congressman, hindi ako titingin sa kung vindictive ba o hindi yung isang tao. Titingin ako sa ebidensya. Meron bang ebidensya? Wala. Wala naman. Nung final yung complaints, walang ebidensya at all
yung nakalagay doon. Lahat yun parang, ano man tawag nung abogado sa kanila? Parang, so kumbaga allegations lang lahat. Nothing to support the allegations. So yun yung dapat na tinitingnan nila. May basehan ba ito? Wala. Ano ba talaga ang totoong kwento dito? Is this accountability or is this about removing a person who doesn't agree with the administration? In addition to that, VP Inday, there's also a lot of information na sinasabi nila magboboto na lang sila sa impeachment mo kasi they fear that they're going to be receiving zero allocation for budgets sa respective na districts nila. What's your reaction to that, ma'am? Zero na talaga. Wala ng pera. Uy! Merong impeachment o wala ng pera na pwedeng ibigay. Pag binigay pa yan nila ang pang MOOE sa mga congressman, hindi na mag-function ang gobyerno. Ang galing ni Lustay. Pero hindi naman. Ang sinasabi lang naman ni Congressman Terry doon, ilan na bang kongresista doon sa Justice Committee ang bumoto? 55 na yon. So ang kailangan lang naman ay 106. So ilan na lang ang kailangan? 51 na lang eh. 51 na lang. So kung 51 na yan, sigurado na. Kaya ano naman ang ibig sabihin ni Congressman Terry doon? Kumbaga para sa, kung ang usapin ay yung 1/3 na kongresista ang boboto para sa impeachment ni Sara sa plenaryo ng Kamara, sigurado na yon. O, yun ang ibig sabihin ni Congressman Terry doon. Ito naman si Sara Duterte, kung saan pa dinadala ang issue. Ang sinasabi kasi ni Sara, kini-question niya, bakit nakasigurado ka? Dahil ba ano ka na? Pinagalaw nyo na ang pera? Parang ganon. Hindi naman yun ang issue. Ang issue, nakita na ni Congressman Terry doon na lulusot sa Kamara. Kasi siyempre, sila yung Committee on Justice at nakakausap nila ang mga kongresista kung ano ang stand tungkol sa issue ng impeachment ni Sara. Nakikita nila na maraming kongresista suportado ang impeachment dahil nga sa matibay na ebidensya. Actually, nung sinabi yun ni Congressman Terry doon na sigurado siyang lulusot sa Kamara, wala pa itong mga pahayag ng mga leaders ng iba-ibang political parties. Ay ngayon, naglabas na ng pahayag si Congressman Ronaldo Puno ng National Unity Party. Sabi niya, majority, sobra pa sa majority ng kanyang partido, boboto sa impeachment ni Sara. Nung una daw, hindi. Pero ngayon daw, nakadecide na. Kasi nakita na daw yung ebidensya. O ganun din ang lakas CMD. Sabi ni Congressman Adjong, sila din, halos lahat ng miyembro ng lakas ay boboto sa impeachment ni Sara. Ganun din yung ganun din yung Partido Federal at saka yung mga party list. Yung mga party list ayon kay Congressman Jude Asedre, halos lahat din boboto sa impeachment ni Sara. Kung noon parang ang sabi ni Congressman Terry doon ay mga 115, ngayon nga ang pinag-uusapan 215 na eh. Mas ngayon 'yon. Pwede pa yan umabot ng 230 o mas mataas pa sa susunod na mga araw. So, wala, na yan. Ang malinaw kasi dyan, masama kasi ang loob ni Sara Duterte kasi sabi niya, iniwan na siya ng kanyang mga kaibigang politiko. Wala eh. Nakumbinsi ang mga politiko eh. Kahit yung mga politiko na dati hindi suportado ang impeachment, nung nakita nila yung mga ebidensyang present doon sa Justice Committee, yung Anti-Money Laundering Council transactions na pinakita, 6.77 billion, talagang mabigat. Kaya, yun, talagang actually, hindi na dapat kini-question ni Sara yung tungkol sa mga kongresista. Hindi naman dahil sa pera na lang yun. Nakita ng mga kongresista na may matibay talagang batayan ang impeachment niya. At saka binastos niya rin kasi ang Kamara. Hindi man lang siya sumipot sa hearing ng Justice Committee. At
Hindi niya sinagot ang mga issue laban sa kanya. Yan yun. Kaya maraming kongresista pumosisyon na ngayon para sa impeachment niya. Tapos ngayon, sisisihin ni Sara Duterte, sila Terry Ridon, sasabihin niya, paano kayo nakasiguro? Wala eh. Siyempre, sigurado na ni Congressman Terry Ridon kasi nakakausap nila ang mga House leaders at nadadagdagan bawat araw eh. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Salamat, attorney. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao. Time check, 10:30. O sige, magdalawang topic pa tayo. Sakto para magka-alas 11. Maraming salamat. Ako po, problemado si Lustay dito, Sir Leonardo. No? 55 na yung bumoto ng yes, 51 na lang ang kulang. Actually, may papakita ko sa inyo. Bago tayo pupunta sa subtopic, pakita ko na rin sa inyo to. Meron na galing sa kwanto eh. Galing sa ano yun? Galing sa Rappler. Rappler at galing ito kung di ako nagkakamali. Pakita ko saglit. Na-share ko ba yun? Dapat na-share ko yun. Alam ko na-share ko yun eh. Ito oh. Sir Leonardo, ito oh. Lalabas lang kanina 8 hours ago. Plenary votes committed by House blocks to impeach VP Sara. As of May 7 to kahapon ha. Sa Lakas CMD, 60 na. Sa NUP, 30. Sa party list groups, 47 out of 63. So sa NUP, 30 na out of 55. Sa Lakas, 60 out of 69. So ang total as of yesterday, 137. Ang kailangan lang is 106. So tapos na ang maliligayang araw, Sir Leonardo. Wala na talaga. So, ayan na nga. Diyos ko po, Rudy. Mabibisit talaga sila dyan, di ba? Allen Valencia, di ba? Diyos ko, Lord Rudy. Dapat bawasan ni Lustay yung 6 points. Aray ko po. Iiyak sila, Sir Leonardo, pag ganyan. Naku po. O siya, pan tayo, subtopic tayo. Diyos ko, Lord Rudy, ay inayan. Okay, countdown na rin tayo. Here we go.